Minumukha ni dating Comelec Commissioner Gus Lagman ang mano-manong pagbibilang ng boto sa mga voting precinct. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, kailangan ng batas para riyan. Sinimulan namang ipamahagi na ng Comelec ang Voters Information Sheet. Yan ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Sa Barangay 70 sa Pasay City, kasama si Comelec Chairman George Erwin Garcia at 3 commissioners ng Comelec sa pamamahagi ng Voters Information Sheet o VIS. 4 na pahinang papel kung saan makikita ang pangalan, address at presinto ng botante. May ilang instruction din sa pagboto at listahan ng mga kandidato. Napaka-importante ito sapagkat hindi lahat may access sa internet o kahit sila ay mga malalayo ang mga barangay, madarating at mararating sila nitong Voters Information Sheet. 68 million na registered voters sa buong bansa ang makatatanggap nito. Minarapat daw ng Comelec na gawing personal ang pamamahagi dahil mas mura at mas mabilis kesa kung by mail. Kailangan ding pumirma ang botante o kinatawan nito bilang katibayan na na-deliver ang VIS. Again, huwag niyo pong paghinalaan kung bakit kayo pinapipirma sapagkat yung pong kadahilanan sa pagpapapirma ay dahil ebidensya yon na kayo ay tumanggap na ng Voters Information Sheet. Yung aming mga tauhan, meron silang ID. Malaking bagay po ito sa akin kasi guide po ito para maayos ko po ang aking pagpunta sa presinto. Malaking guide po ito. Sa pagharap naman ni Garcia sa Management Association of the Philippines, hinimok nito ang business community at mga employer na tumulong sa voters education at payagang makaboto ng malaya ang kanilang mga empleyado. We have to ensure that people will still and continue to trust our electoral process and system. And the only way to do that is voters education. We should not let a single child, a Filipino child, to grow up and say, bibilhin lang naman ang boto ko. Bebenta ko na lang. Sa bahagi ng event na pwedeng magtanong ang mga nagsidalo, isa sa tumayo si dating Comelec Commissioner Gus Lagman. Punto niya, dapat mano-mano ang pagbibilang ng boto sa mga presinto para mas makitang nabilang ang bawat boto. Sagot ni Garcia, kailangan ng batas para rito. The counting at the precincts, which is the most crucial, is not witnessed by the voters. You feed the ballot, and then at 7 o'clock in the evening, the machine counts the ballots. Dapat, simula ng 2010, dapat manual tayo, tapos automated. And yet the Supreme Court did not put that in their decision because it's a question of law. Matapos naman ang lindol sa Myanmar at Thailand, sinabi ni Garcia na by post o by mail boboto ang 320 registered voters sa Myanmar. Tuloy naman daw ang internet voting sa Thailand. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.